So hello mga kapip, Coach Janet here again from Pinoy's in Profit. Alright, so let's dive into the week's crucial market updates where of course we will connect the dots between the global events and of course our trading decisions for today or baka next week na. Dahil syempre Friday ngayon so baka more on planning pero if may setup, we will see. Okay? Ito yung mga dapat natin i-monitor for the week. Alright? Ito yung US Fed policy kasi patuloy pa rin ang higher for longer stance nila, no? Pero may subtle hints na possible na rate cuts pa rin by Q4. Okay, again, possible lang yan kapag medyo lumambot ang mga jobs data. So, dapat ay alerto tayo. Okay? And then, syempre, yung labor market. Yung last na NFP report showed only 73K jobs added. Kaya mas mababa ito sa expected na 110K. Kaya itong weakness na to triggered the USD volatility and it changes the game for Fed's next moves. Okay, kaya let's watch out. Tapos next week, ayan, may mga high impact news na naman. Siyempre, very important. Ang inflation. So, watch natin yan next week. So, critical na naman yan. Kaya, kung mas mataas sa forecast, baka madelay ang rate cuts, lalo na persistent pa rin ang food at energy inflation. Okay? And yung gold, no, very nag-strengthen pa rin, no? Hindi siya bumababa dito sa EMA 200, dito sa H4 time frame, okay? Pero syempre pag-usapan pa natin yung gold later sa ating chart analysis, okay? Tapos yung GBP, okay, kagabi, Manila time, 7 o'clock p.m., 25 BPS rate, okay, from 4.25% nung last month, ngayon ay 4% ang kanilang interest rate, okay? Tapos sa voting naman, 5-4, okay? Kaya sobrang close call lang tong nangyari, right? Yan. So, anong ibig sabihin nito? Okay, so dahil syempre alam na nila na bababa ang interest rate ni GBP, kaya kita nyo tong downward move dito kay GBP and then ayun, boom, tumaas siya. Okay? Nagkaroon siya ng deeper pullback and ngayon tinetest niya itong EMA 200. Alright? So, very interesting din tong abangan si GBP. So, let's dive into na sa ating chart analysis. Yan. So, syempre, ang i-analyze natin yan ay BTC USD Gold and etong GBP USD. Okay? Start tayo BTC USD. Okay, so syempre top-down analysis tayo. Start tayo ng weekly time frame. Obvious naman na very bullish siya. Okay, so kita nyo naman from 2023, ayan, nag-start na yung parang hagdan niya na pagtaas. Okay, may higher highs and higher lows. Okay, pero last week, ang na-print na candle ay bearish, pero hindi niya naman binasag hindi naman siya nakabasag ng key levels, kaya uptrend pa rin naman tayo. And ayun nga, nung nag-start itong week, ayun, tumaas na naman si Bitcoin. Okay, daily, uptrend pa rin naman tayo dahil ang price ay above the EMA 200. Okay? Pero syempre, watch out tayo dahil naririto tayo sa may area ng all-time high. Okay? And if below pa rin tayo dyan, ang mga sellers ay may chance pa rin na i-push ang price to the downside, okay? And push nila dito pababa sa 100,000, okay? Which is psychological level, okay? Meron na tayong nakitang initial lower low, okay? And syempre para masabi natin na downtrend, kailangan ay magkaroon pa ulit dito ng lower low and sa retest doon tayo papasok, okay? And then H4, uptrend din tayo dahil after nitong downtrend na to sa H4, ayan, nagkikreate na naman siya ng higher highs and higher lows and may possibility nga na i-test niya ulit itong resistance na to. Nakita nyo, very strong yung resistance na yan. Nabalik-balikan talaga yung area na yan. Okay. So we still have naman room to long dito kay Bitcoin. Basta always follow naman your risk management plan, okay? And dapat ang placement nyo ng stop loss ay para safe dito na lang sa below the EMA 200, pero syempre depende yun sa inyong risk appetite. Alright? And then gold, weekly time frame.
Dito sa gold, uptrend pa rin naman tayo pero ngayon nga ay naririto siya sa loob ng asymmetrical triangle na to, okay? Kaya kapag ganito an indecision tayo, okay? Watch out tayo kung magkakaroon na dito talaga ng breakout, okay? Or breakdown, okay? So, ngayon talagang respected itong support nito and resistance na to, okay? And ngayon nga, malapit na naman siya dito sa resistance na to. Ito sa around 3,440 daily. Daily, very choppy talaga kasi yung price. Kaya medyo challenging i-trade si Goldie ngayon, okay? So, mas okay talaga na magkaroon dito ng breakout from this long-term na consolidation na to. Okay? Mas safer yan kung bullish kayo. And sa retest dun tayo, pwedeng pumasok targeting itong 3.5 na all-time high, okay? Sa H4 naman, yan. So, bullish pa rin naman ako dito kay Goldie. Okay, especially nasa above EMA 200 tayo. And mukhang pumapasok na naman yung mga buyers dahil dito sa pinapakita niya na nagkikreate ng higher highs. And then for the last pair, GBP USD. Okay, so dito sa weekly time frame, alright, so EMA 200 is pointing upward pa naman. And kita natin na may higher highs and higher lows, okay? Alright, kaya lang ngayon ay nakakita na tayo ng break of structure niya, okay? Nagkaroon na tayo ng initial lower low dito and ngayon, dito tayo ngayon sa deciding point kasi possible na yan ay mag-create ng head and shoulders and magkaroon na tayo ng move to the downside dahil possible i-retest itong EMA 200 na area which is if mag-fib tayo from this low to the high, okay, nasa 61.8% yung EMA 200. Okay? Yan. So, kung downtrend tayo rito dahil nakakita na tayo ng initial lower low rito, syempre titignan natin sa lower time frames kung meron doon mga bearish price action pa. Okay? Sa daily, alright. So, dito naman sa daily, may na-spot naman tayong descending channel, no? Pero tingnan natin kung mag-hold itong resistance na to, okay? Kasi pwede tayong makapag-create ng mga lines if merong at least 2 touches tayong maispatan, okay? Pero sa ngayon, waiting tayo. Alright, so too late if magbabay tayo kasi possible na magkaroon ng reaction dito. Pero too early naman if magsasell tayo kasi kita nyo na nagrarally pa si GBP USD. Bullish pa rin naman tayo dito kay GBP USD looking at the daily time frame. Okay? H4. Yan. So, dito sa H4 time frame ay tinetest niya na itong EMA 200 and kita nyo na nagde-decelerate na siya. Okay? So, wala nang pumapasok na mga buyers ulit. Okay? So, possible na magkaroon tayo dito ng pullback. Okay? Pero sa ngayon, wala pa. Delikado pang mag-sell dito kay GBP USD and if magbabay naman tayo, ulit na, hintayin natin na punta tayo sa H1. Okay, so if magbabay naman tayo rito, yan, hintayin natin ma-break itong resistance na to. Okay? Dito kay GBP USD, uptrend tayo. So, ano yung pwede natin gawin? Hintayin natin na magkaroon ng pullback, at least dito sa may EMA 200 na area. Okay? Kasi previous resistance yan, possible na mag-act as support. Okay? Okay? So, ayun lang and I hope marami ulit kayo natutunan sa video na ito. Bye-bye!